Aries, kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 para sa yung April to May kapalaran. Tingnan natin ang energies connected sa iyo ngayon, Aries. Kamusta kayo guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. So, unang card is intuition. Mukhang lumalakas ngayon ang intuition mo. The red flags you ignore now will come back to bite later. Merong kinakarma. So, tingnan natin. Pregnancy, someone is expecting. Manifest, tell the universe exactly what you want. Alam mo, kung meron mang kinakarma, meron din namang sobrang swerte dito. And I feel like ikaw ito, Aries. So, yung iba sa inyo, hindi to literal na pregnancy, okay? Nga pala, general reading po to. So, hindi lahat magre-resonate. Pero if ever na sa'yo nag-resonate, comment nyo para alam ko. At kung hindi naman kayo interesado sa ganitong klase ng video, wag nyo na pong panoorin. Pero kung kayo po ay interesado, mag-like po at subscribe po tayo para ma-update kayo every time may bagong video. So, pregnancy, this is a blessing. Kita mo may heart yung tiyan niya, diba? So, this can be connected to love na mukhang there is a connection na strong yung attraction sa inyo. And like I said, blessing, at this is the energy of abundance and fertility, lalo na sa kaperahan. Okay? Actually, pareho naman love and career. Nakikita ko yung swerte. At ramdam mo to kasi malakas ngayon ang intuition mo. I just saw 144 angel numbers on the screen. It's telling me na may mission ka dito sa Earth, Aries. And ngayon, binibless ka. Ang ganda ng energy. So, pinag-pray mo naman yan. Hindi mo naman yan bigla na lang dumating sa buhay mo itong swerte na ito. Pinaghirapan mo din naman, kaya deserve mo yan. Manifest, tell the universe exactly what you want. So, ito na nga yung sinasabi ko. Pinag-pray mo to, kita mo yung kamay niya, nakaganyan. So, deserve mo to. Ayan, grabe. I love it. Ang lakas ng manifestation power mo, kaya ipagpatuloy mo yung mabuting ginagawa mo. Kasi, lalo na pag marami kang tinutulungan, marami ka ding blessings na tatanggapin. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So, magkakaroon kayo ng connection ngayon itong water sign. Okay. Gold digger, they want your money being used. Okay. So, merong gold digger, pero meron din namang magbibigay din ng pera sa'yo. And, alright, give it time, everything in divine timing, let things flow. Parang nababagalan ka ngayon when it comes sa kaperahan mo, Aries, pero bigyan mo daw ng oras kasi magfo-flow ito. And itong water sign na kadil mo, malakas ang intuition niya at blessing din sa'yo itong water sign na to. Pwedeng blessing in disguise kasi mukhang kailangan ka niya Pero at the same time, may binibigay na tulong. Patience. Just a few more months, good things come to those who wait. So, kung mahaba yung patience mo, talagang magkakaroon ka ng mabubuting bagay, good things come to those who wait. Ayan. Kaya, it's like the universe is telling you na maghintay lang muna, habaan lang muna ang pasensya. Kasi alam mo din naman na matatanggap mo yung blessing sa tamang panahon. Vacation, you will be traveling soon. May pupuntahan kang lugar na dun ka magkakaroon ng improvement pareho sa love life mo at sa career mo. Guardian, a lost loved one watches over you. Okay. Ang imimit na person sa isang lugar na pupuntahan mo. Liar, be careful of someone sneaky. Earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn. No, it's not the right time. Kung may kadil kang earth sign, sinasabi dito na hindi ito yung tamang panahon. So, mag-ingat ka kasi manipulative or sinungaling to. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, meron din dito air sign na hindi kayo naging okay, pero ngayon, mukhang magkakaroon ng reconciliation. Open up your heart. It will help you attract more love.
Ayan o, tingnan mo. May something na nangyari. Nag-dark yung heart. Pero dito ngayon, okay na. Spy. O, meron sa stock lang din sa'yo. So, ayan, mag-ingat ka sa mga taong nasa paligid mo. Malapit lang sa'yo to. May bahay dito eh. Someone's got their eye on you. You are doing your research. Okay. So, yan yung mga energy na na-attract mo ngayon at paparating pa. Okay. What about sa love life mo? Tingnan natin. Love life naman ni Aries. Okay. Okay, tumalon. Voids. Avoid rushing to fill voids with love. Seek inner fulfillment first. Boundaries. Love may challenge your boundaries. Protect them. So, wag daw magmadali sa pag-ibig. Kailangan okay ka bago ka pumasok sa pag-ibig. Kasi baka kasi maligaw ka. Baka, alam mo yan, tignan mo yung intention mo. Yan ang sinasabi talaga dito. Kasi, meron kasi dito, hindi ko nila lahat guys ha. May iba kasi na intention is umangat sa buhay kaya papasok sa love life. Okay, or baka yun yung intention ng person na ka-deal mo. So, kailangan mo ding tingnan yan. Kasi sabi dito, boundaries eh. So, kilalanin nyo muna yung person, tsaka kailangan strong yung boundaries mo para hindi ka naaabuso. Kasi ang mga Aries ay sa totoo lang matulungin talaga. No? Mabait. Kaya kailangan may boundaries ka. Okay. Sparks. Keep the sparks flying. Surprise each other with gestures of love. Okay. Mukhang nag-enjoy ka nga sa connection na ito. May sparks or may chemistry. Butterfly, you will meet a new love interest at a party or a night out. Okay. So, may makikilala ka. Individuality, be wary of possessive partners, maintain your individuality. For some of you, kilala nyo na to, kausap nyo na ngayon. So, ingatan mo lang yung mga boundaries mo. Kailangan, maintain mo na yung freedom habang wala pa naman kayong commitment nitong person na to. Kasi ang nakikita ko, sobrang in love sa'yo itong taong to. Okay, yeah. In love sa'yo, yan yung nakikita ko. Long distance, love knows no distance. It transcends time and space. Okay. Ano pa? Unseen. Love can be blind. Ensure you're not overlooking red flags. May nakamaskara. Together, find joy in the simple pleasures of just being together. I feel like nangangapa pa kayo sa dilim. Parang hindi pa sure kung sasabihin ko ba to, kung magiging open ka ba or mag-open up ka ba ng mga sikreto mo sa taong yan o hindi. Right path. Love is a beautiful journey and you're on the right path. Okay, sabi naman ay nasa tamang landas ka. Yung nga lang yung pumipigil sa'yo dito is yung takot na totoo ba itong sinasabi ng taong to at pwede ba akong mag-open up sa kanya? Matatanggap ba niya ako? Kasi together, gusto niyo naman ang isa't isa. Ayan o. Masaya kayo sa isa't isa. Pero at the same time, gusto niyong magkaroon ng individuality, boundaries. Gusto niyong maging safe. In other words, ayaw mong masaktan. Okay? And I feel like nanggaling ka na din sa isang relationship na nasaktan ka in the past. Kaya ngayon, gusto mong mapunta na sa tamang landas. Oh, star! Wow! Your hope and optimism are a powerful love magnet for you right now. So, sinasabi dito na kaya nangyayari ito kasi merong magandang energy sa'yo. Kaya ka nagkakaroon ng opportunity to be with a person. Kasi ang nakikita ko dito, bagong-bago eh. So, it's either matagal nyo na siyang kilala or ngayon lang naging kayo or bago mo lang talaga siya nakilala. Kasi, like I said, parang kinikilala nyo pa lang isa't isa or
Or hesitant pa kayo kung mag-open up ba kayo, kung mag-workout ba tong connection na to. So, kaya nga nangyayari to kasi na-attract mo ngayon itong loving connection. And kapag ikaw ay positive, optimistic, mas lalo siyang na-attract sa'yo itong person na to. May na-overcome ka mga challenges sa buhay mo. Kaya ngayon, binibless ka sa love life mo at sa career. Nurture your relationships like blooming flowers. They will flourish. Connection, the ex. Okay, meron dito, connected ka pa rin sa ex mo. Meron dito, soulmate mo kasi yung ex mo. Okay? Love is a bridge connecting souls. Cherish those connections. Healing from past heartbreak takes time. Be patient with yourself. So, dalawang person, may past at may present. Yung past person or yung ex, connected pa rin kayo. Baka nakikita mo pa rin siya or may communication pa rin kayo ng ex-person. Pero, ang nakikita ko dito, the reason kung bakit may connection pa rin, kasi dahil dito sa start, yung energy mo talagang nakaka-attract kasi ngayon. Okay? And soulmate mo kasi siya, ibig sabihin, andun yung feeling na hindi mo ma-explain pero magaan yung pakiramdam mo. May calling ka din na tulungan yung taong yan or kausapin siya or magkaroon ng connection. Okay. Pero yung iba sa inyo guys, andyan yung ex nyo pero mas gusto nyo syempre, mas gusto mong mag-isa. Alone time. Spend some time alone. It will help you gain clarity on your relationship. Merong naliliwanagan about the ex na kung ano yung mga nangyari sa past. So, tingnan natin. Ito, healing process. Okay, be patient with yourself. Naliliwanagan ka ngayon. Okay. May opportunity naman, pero kasi pag bumalik ka pa sa taong yan, magiging sacrifice eh. Mabigat, mahihirapan ka. Okay? Kaya wag maging masyadong mabait. Meron ka kasi nitong abundant na energy. Confident. Sobrang confident. Tsaka wala nang trust. Okay? Merong nalilito dito mga Aries na ino-overthink ninyo kasi feeling nyo mahal mo siya or minahal mo siya dati. So, masasabi ko lang dito, hindi mo naman kailangan i-over-analyze yung mga bagay-bagay. Kung ano yung meron sa inyo ngayon, yun na yun. Kung kunyari, nag-uusap pa rin kayo, edi hanggang doon na lang yun. Hindi mo na kailangan i-over-analyze. Pero hindi mo din kasi maiwasan syempre na isipin, di ba? So, kaya ko lang naman sinasabi yung advice na yon to give you assurance na nasa tamang landas ka kasi ngayon. And isang malaking bagay kung ano yung magiging desisyon mo. Ibig sabihin, pag-isipan mo mabuti yung mga desisyon na gagawin mo. Okay? Kung bibigyan mo nga ba ng chance or tatanggapin mo na hanggang dun lang yon at kaya mo nang mag-heal mag-isa. Kasi meron din namang bagong person. And the more na binubuksan mo yung sarili mo sa new love, the more din na na-attract mo yung new love na yon. Ano pa ba? Tingnan natin. Ano pa ba mga energies? Kasi nakaka-curious din eh. Bakit nakikita natin dito yung energy ng isang past person, di ba? Gamitin natin tong oracle cards na sinulat ko. Ginawa ko to guys para sa inyo. Tingnan natin. Okay, ano pa nga ba ang mga energies? Okay, this one. Oh, sexy love. Sabi sa'yo, may na-attract sa'yo. Make out lang. Flirting, malandi. O, diba? Paulit-ulit sa isip, break-up, ending. Ayan. Meron dito hindi makamove on, malandi. Nagkaroon siya ng okay.
nakagawa siya ng pagkakamali sa'yo. Kaya paulit-ulit sa isip niya yung about sa breakup na nangyari or sa ending. Meron din dito na miss niya yung relationship nyo. Kasi feeling niya na wala ka na. Walang pag-asa. Ayan, feeling niya wala ng pag-asa. Tapos na the end. Grabe. Iniisip pa rin nitong person na to yung naging relasyon nyo. Ayan o, merong make out. Dreaming of you, pangarap ka. So, 1111 is on the screen now. Ayan. So, ito na nga, pinapangarap ka pa rin. Kahit break up na kayo or ending na, tapos na, the end na. Pero, ayan, paulit-ulit ka daw sa isip itong person na to. Okay. Ano pa? Worried, paranoid, umaapoy, love, passion. Okay, grabe ah. Single. Okay, meron dito person na sobrang kanyang iniisip kasi very passionate siya sa connection ninyo. Single siya ngayon. Okay? Tingnan natin anong nangyayari. Pwede din yan ikaw. Kung ikaw ay single, andyan yung very fiery and passionate na energy ngayon. Kasi Aries is a fire sign. May ibang Aries na yung kadil nyo ay Aries din yung energy niya. Pwedeng Sun, Moon, Rising, Venus, depende sa chart. Pero ganun yung energy. Pareho kayong very passionate sa isa't isa. Money issue, work, pabago-bago, doubt. So, meron pabago-bago ng trabaho. Okay? Waiting for you, romance, passion. Okay, hinihintay ka nitong person na to. Very romantic. Oh, nababaliw. Oh my gosh. Nababaliw sa'yo in love. Hindi ko alam, ewan. Okay. So, ano pa? Mga energy na a-attract ni Aries. Aries. Babe, it's complicated options. The one. Oh my gosh. So, merong flirty siya pero marami siyang options. Ayan, yung may babe. Okay, pero sabi dito, itong maraming options, feeling niya ikaw yung the one. Kahit na maraming ang options or complicated. So, pag-isipan mo mabuti, kung ikaw man yung the one niya, kailangan mag-isa ka lang. Wala nang ibang options. Kailangan alisin niya yung ibang options. Oh my gosh! Will you marry me? Engagement. Ayan. Waiting for you. Romance. Oh my gosh. So, may propose. BC, nagmamahalan together. Okay. Ano pa? Please forgive me. Sorry. Oh my gosh. Ouch. Masakit. Okay. Merong nasasaktan. Oh, tingnan mo to. Tapos na, the end. Okay? So, may past person talaga dito, guys, na malungkot, emosyonal, gusto manghingi ng sorry. Okay? Hindi ko to tinatawanan. Siyempre, this is a serious emotions. 1414 on the screen now. Ayan, may mga synchronicities. Ang sinasabi sa akin ng mga numbers na yun is gusto niyo mag-try ulit and this time gusto niyang ayusin yung mga bagay-bagay. Gusto niya na siya mismo magti-take ng action. Okay? Kung sino man tong past person na to. Pero kasi, sabi din kasi dito tapos na eh. So, isang problem pa yon kasi nakikita man niya yung pag-asa pero nag-iba na yung sitwasyon kasi tapos na. Ayun. Kaya siya nasasaktan. Kawawa naman. Kaya. Ayan. So, kung sino man yan, luhaan. Luhaan talaga yung person. Nanonood, stalking you. Ayan. So, stalker mo yan. Kung nasa social media ka, naka-stalk sa'yo yung taong yan. Nalilito, confused, forever, soulmate. Okay, may nalilito kung forever mo na ba yan, soulmate mo nga ba yan. Ganito kasi yun guys, pag sinabi kasing soulmate, hindi kailangan na magkatuluyan kayo. So, depende pa rin talaga kasi yung isang relationship,
Desisyon yun eh, na magko-commit ka ba sa taong yan? Kaya mo bang ipaglaban yan? Kasi magiging sacrifice yan sa'yo kung hindi naman din ready yung taong yan. Ayan, oh, strong. Mahal pa rin kita. Oh my gosh. Grabe. So, I'm hearing na sobra kasi siyang nakaka-relate sa'yo. Nagmamadali, trying hard. Oh, grabe. Parang ipipilit nito yung sarili niya. Secrets, nagtatago. Okay, so nagmamadali siya, pero marami naman siyang sikreto. Marami siyang tinatago. Okay, tingnan natin from the tarot, guys. Ayan. So, tingnan natin. Ano nga ba ang nangyayari? Or ano yung mga energies between you and your person or sa sitwasyon mo ngayon? Okay. For Aries. Two of Earth. Eight of Air. Patience. Ayan o, patience sabi. Three of Fire. And Seven of Fire. So, busy ka ngayon, binabalanse mo mga bagay-bagay. Pabalik-balik ka or hindi ka makapag-desisyon. Eight of Air. So, alam mo, ino-over-analyze mo to, itong sitwasyon na to. Kasi may sistema ka at hindi ka muna makapag-desisyon sa ngayon kasi binabalanse mo or pinag-iisipan mo. Seven of Fire. Kung ano man ang magiging desisyon mo dito, Aries. And I just saw 1, 2, 3 angel numbers on the screen. O, diba may pa angel numbers? Okay, so kung ano man ang magiging desisyon mo dito, talagang yan yung gusto mo para sa sarili mo. Ngayon kasi, hindi ka makapag-desisyon sa sitwasyon na to kasi hindi ka din sigurado kung ano ba yung tama or ano ba yung dapat gawin. May balakid. Yan yung naririnig ko. So, dahil sa balakid na yan, kaya ka hindi makapag-desisyon, kaya sinasabing patience. Kasi, hinahayaan mo lang muna yung sitwasyon na ganyan. Medyo magulo yung sitwasyon. Pero may nakita din akong pagbabago dahil sa haba ng patience mo or sa paghihintay mo. Merong coil, oh. So, it symbolizes transformation. And may mga stars. So, nakakita ko, you are very strong and you are also blessed. The Hermit sa bottom of the deck. May mga susi, iba-ibang susi. So, malakas ka sa totoo lang, Aries. Yung nga lang mas gusto mo ngayon mag-isa. Okay? Although may kakayanan ka na kung gusto mong ilaban yung isang sitwasyon or isang person, kaya mo. Ganon ka kalakas. Strength. Okay, mas focus ka sa sarili mo at wala ka namang pakialam sa sasabihin or iisipin ng ibang tao. Kasi sarili mo lang talaga yung focus mo. At sa nakikita ko dito, hindi ka din mahilig magkwento. Yung sitwasyon mo or yung buhay mo, tinatago mo lang or tahimik ka lang. Ayun. Messenger of Earth. Five of Air. Alam mo, nahihirapan kasi isang sitwasyon, feeling mo talo ka eh. May pagpaplano, kaya lang, feeling mo talunan ka dito. Two of Water. Kasi mahal mo yung tao. Grabe! Parang kinilig ako doon. Grabe yung pagmamahal. Okay? So, roles can be reversed. Pwedeng energy to ng isang person na sinasabi kasi dito, talo siya kasi mahal ka niya. Okay? Or pwedeng ikaw yung nakakaramdam ng ganon towards this person. Comment nyo nga dyan kung alin kayo doon. Fortune's Wheel is here. It symbolizes luck, transformation, expansion, growth.
pagbabago. Queen of Water. Ang saya-saya mo lang dito, Tower. Again, mukhang sunod-sunod yung pagbabago, pero this is the good kind of transformation. Magandang pagbabago. Siguro hindi mo din in-expect na magkakaroon ng magandang pagbabago sa sitwasyon or sa buhay mo ngayon. Or hindi mo pa ramdam ngayon to. Okay? Pero, nangyayari na to. Yung iba sa inyo, alam nyo na, ramdam nyo na mayroong magandang nangyayari sa energy nyo. 3 of Water, Celebration, 2 of Air. Meron dito, nagda-doubt pa rin eh. 8 of Fire, okay. High Priestess. Ayan, so nakikita ko guys, may blessing para sa'yo, pero pinipili mong obserbahan lang or hindi ka nag-expect masyado. Okay? Pero andito na yung blessing na yon. Ngayon, ang gusto kong tingnan is yung energy ng person mo. Okay? Gagamitin ko itong isa ko pang tarot cards. Ano bang energy ng person ni Aries or yung nararamdaman ng person mo? Tingnan natin. Person ni Aries. Okay. So, pareho kayo. 2 of Pentacles din. Oh my gosh. Sabi ko na eh. Pwedeng balikta rin to eh. Knight of Cups. Romantic. Kailangan ka niya. Sabi dito, gusto ka niya. Wow naman. Crossed by the King of Swords. Okay. So, parang naiinis siya sa sarili niya kung bakit hindi siya makapag-desisyon or hindi siya makakilos kasi nga gusto ka niya. King of Pentacles is here. Mukhang busy siya sa trabaho niya or sa finances niya. Doon na uubos yung panahon niya. Page of Rods. High Priestess. Tahimik din masyado. May energy ng Pisces. Baka yung kadin mo ay Pisces. Meron ding Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Although this can be any sign. Malakas din ang fire sign. Nasabi ko na ba? Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. So, maraming tao. Marami kang mga tao sa paligid mo and tinatry mo balansehin yung person mo pala to. Marami siyang mga tao sa paligid niya at tinatry niyang balansehin kasi gusto niya maging fair sa lahat. And then, busy nga siya sa work niya pero hindi niya sinasabi kung ano yung magiging decision niya. Alam mo, sabi dito, wala siyang decision sa ngayon pero clear naman dito na mahal ka niya, gusto ka niya. Okay? Pero eventually, tahimik lang siya, malihim masyado, masikreto. Okay, yun yung nakakatakot kasi bakit tahimik, di ba? Nakakatakot, ano bang sikretong tinatago nito? And for some kasi, meron kasi siyang other person na baka kasi magalit ka, baka hindi mo tanggapin, yun yung iniisip niya. So, pareho kayo ng ugali, baka twin flame mo to. Kasi yung cards mo kanina tsaka yung cards nitong person na to ay sobrang similar. Okay? Comment kayo dyan kung sino itong nasagap natin na mukhang twin flame mo nga itong person na to. At yung iba ang kadi nyo ay Leo. Although kahit anong sign naman to guys. And then, lahat naman ng signs actually andito naman. May konting water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. So, tingin niya sa'yo ay hindi ka makagalaw or you are sacrificing something with this hanged man. Okay? Ito yung tingin niya sa'yo. It's like, tinitingnan mo yung sitwasyon sa ibang anggulo. Okay? And then, you also have enlightenment sa sitwasyon ninyo or naliliwanagan ka ngayon. Nakikita ka niya as someone na strong ka pero hindi ka kumikilos or hindi ka gumagalaw. Kasi nga ito nga, hanged man, hindi ka gumagalaw eh. Pero matalino ka. Malakas ang intuition mo. Okay. So, mutual energy is the 9 of Rods. Pagod na siya, frustrated siya. Sabi dito parang na-drain siya.
So, ibig sabihin, kahit sabihin na natin strong nga itong taong to, pero napapagod din naman. Kaya pala sobrang tahimik. Kasi pagod. The outcome is the Three of Swords. So, para sa kanya, isang malaking problema itong nangyayari sa connection ninyo. Pinoproblema niya yung relationship nyo or yung connection nyo. And pinoproblema din niya yung finances niya, career. Yung iba dito yung kanyang person, guys, ay sabay-sabay yung trabaho niya or doble-doble yung trabaho. Actually, ikaw din naman, doble-doble. And then, may problema pa siya sa ibang tao, karmic connections, na kailangan pakisamahan niya. Kasi may conflict sa past sa recent past. So, ngayon, tinatry niyang, kasi gusto niya magkaayos lahat. Okay. So, tingnan natin. Magkakaayos ba si Aries at itong person na to? Sa ngayon kasi hindi Nasa gitna lang siya. Yun talaga yung sabi dito. Pero titingnan ko pa rin na magkakaayos ba kayo. Tingnan natin. King of Rods, Queen of Cups. Oh, Four of Swords, Queen of Swords. Actually, 50-50 talaga. Pwedeng magkaayos, pwedeng hindi. Kasi unang dalawang cards maganda tapos biglang hindi. Oh, Wheel of Fortune. Pero more on yes yung sagot dito. Okay, kasi very positive yung mga cards. With this King of Rods, I see someone na hindi basta-basta susuko. Pero sabi dito, napapagod din kasi. Ayan, lumalaban naman. King of Rods is very passionate, creative, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. With the Queen of Cups, mahal kanya. Magkaiba nga lang kayo ng ugali. Okay? So, biglang andito si Four of Swords tsaka si Queen of Swords. So, some of you guys, may iba pang person yung person nyo. Okay? And hindi naman niya mahal. Sa totoo lang, hindi niya mahal to. Ayan, hindi niya mahal yung other person na yun. So, yan yung hadlang or balakid. Grabe. So, Wheel of Fortune. Parang ang intense. Yan yung nakita ko dito na gusto niyo maging okay kayong lahat. Kasama na yung other person na yon. Kaya sobrang intense. This is someone na talagang nakita ko nagta-travel siya. May mga iba-ibang lugar na pinupuntahan. Okay. The Lovers. Oh my gosh. Ace of Cups. Sabi ko na twin flame kayo Nine of Pentacles. Alam mo, magkakaroon ng bagong simula dito or nangyayari na ngayon kung saan very pure ng intention nitong person na to. And yung bagong simula ay talagang nagbibigay ng hope, ng positivity sa inyo. I see someone na sobrang independent. Alam mo, the more na wala kang pakialam sa taong to, the more naman siya nai-inlove sa'yo. Ayan, comment kayo dyan kung sino to. Kasi ganito ka, eto, Nine of Pentacles. Tapos andito si The Lovers. So, mahal ka niya, yes, sobra. And the more na ganito yung sitwasyon nyo or ganito yung pinapakita mong ugali na busy ka masyado, tsaka parang wala kang panahon. The more din na nagkakagusto sa'yo itong person na to. Oh, Six of Rods and the Seven of Swords. Okay, secretly gusto niyo magkaayos pero mukhang hindi niyo pinag-uusapan or kahit na magkaharap na kayo pero hindi niyo pa sinasabi kung ano talaga yung gusto niyong sabihin. Grabe. Grabe to. Tingnan natin. Ano nga ba ang gustong sabihin? Aalamin natin, guys. Dito magkakaalaman. Gamitin natin itong cards na to. Ano nga ba ang sasabihin nitong person na to? Kay Aries. Okay. Andito. Andito pa. Lilipat natin. Balik natin ulit. Okay. Yung aking clear quartz na crystal. Okay. Anong sasabihin ng person mo? I need some more time before I can come to you. So, talagang iniisip ka, may pagpaplano. Kaya lang, kailangan pa niya ng panahon. May gusto pa siyang
alamin or ayusin. Okay. Ano pa? I need space. Umiiwas. Now is not the time. Okay, so all three cards, sinasabi dito, hindi pa ito yung tamang panahon. Kaya pala, tahimik masyado. Hindi pa niya kayang harapin to. Oh, pang-apat na to, I can't not right now. I'm tired of running. I'm yours forever and ever. So, alam mo, bibiglain ka to eh. Ito yung klase ng tao na trying to resist you, tapos biglang babalik ng biglaan. Do you love me the way I love you? Oh my gosh! I remember the day we met like it was yesterday. You are the light at the end of my tunnel. Sabi sa'yo eh, sobra kanyang mahal. Nakakaloka. So, isang revelasyon ito, mga nasagap natin ng mga mensahe. We were always meant to meet. It was written in the stars. Our path will always reunite. Ayan guys. Mga revelasyon. Kukuha kita ng advice card. Okay, ano bang advice para kay Aries? Tingnan natin. Wait, nalaglag. Grabe naman, nalaglag yung card. Okay. So, ito yon, yan yung nalaglag. Tapos, kuha kita ng sagot sa wish mo. Kaya isipin mo ngayon anong wish mo. Ito, isipin mo yung wish mo. Wish kayo guys. Isang wish. So, ready na ba kayo? Nabuksan natin ang sagot sa wish nyo. Comment ready now. Dahil ang hindi magko-comment, charot, wala lang. Okay, Aries, ito na. Buksan ko na. Ang sagot sa wish mo ay... Don't stop. Ibig sabihin may gagawin ka at ipagpatuloy mo or may ginagawa ka ngayon na kailangan mong ipagpatuloy. Not the right time. So, kanina nakita natin yan na hindi nga ito yung tamang panahon. At ang advice is ask for help from others. May mga taong tutulong, willing tumulong sa'yo. Basta magpatuloy ka lang, sabi dito, kung ano man tong wini-wish mo. Since iba-iba naman kayo din ng sitwasyon eh, since general reading to, so may mga iilan na makaka-resonate dito. So sinasabi kasi na hindi pa ngayon ang tamang panahon, pero may mga taong willing tumulong sa'yo. Syempre, kailangan mo mag-ask para matulungan ka. Kailangan sabihin mo na gusto mong magpatulong. 15-15 on the screen. Ayan. So, may mga synchronicities tayo. Okay? So, hindi pa daw ngayon ang tamang panahon. Ayan. Maghintay muna ng tamang panahon at may tutulong sa'yo. Ikaw, may tutulungan ka rin. Ang advice para sa'yo is calmness tsaka relationship. The inner divines the witness of all remaining still and quiet even during intense turbulence. So, take a deep breath and then say, quiet my mind, dear Lord, may your peaceful calm take over. So, kahit anong nangyayari sa paligid mo, mahalaga sa loob mo, kalmado ka, relax ka. So, maganda din mag-meditation kasi lalong na-enhance yung manifestation power mo. So, gawin mo yon, okay? Ang ganda ng vibe. Relationship. I call in the infinite power of love to take over this union in every way. May it now fully belong to the divine. Let it unfold in the perfect way for each of us. I needn't fear letting go of control. My needs are always abundantly met. Alam mo, ang love ay infinite. So, isurrender mo lang yung situation mo kay God kasi mangyayari ang dapat mangyari. Hindi mo kailangan matakot. Kasi lahat naman ng kailangan mo ay binibigay sa'yo. Ayan, I love it kasi sobrang kalmado ka and sinusuportahan ka ni God. Sinusuportahan ka ni Universe. So, pagpatuloy mo lang yan, okay? And always pray. So, that's all for your April to May kapalaran. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Kung nag-resonate kayo at kailangan nyo ng gabay, pwede kayo magpa-private reading.
message nyo ko sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. Still ongoing po yung promo for new subscribers and the long-term subscribers dito sa channel na to for the private reading. 15% sa bagong subscribers tsaka 20% sa dati ng subscribers. Hanggang April 30 pa po. Kung gusto nyong humabol, i-comment nyo dyan. At syempre, i-message nyo ko para makapagpabook kayo ng schedule hanggang April 30, 2026. Thank you, Aries! I love you guys. Have a good day. God bless you all. Stay safe. See you again soon. Bye!